Okay? Outang po tayong lahat. At sa umagang ito, para mahusto ko ang araw natin, mga graduates, ibinibigay ko po sa inyo ang ama na lungsod ng Maynila, ni Yorme Iskor Moreno. Thank you, Director Jay. Palapakan natin ang ating MDSW. Good morning! Masaya po kayo? Okay, ako, una siyempre salamat sa ating principal, sa mga guro na tayo i-host dito. Mas masarap dito, sana buwan-buwan dito na lang tayo. Malamig. Kasi usually doon kami sa UDM ground. But I'm excited for you. Merry Christmas. Excited ako sapagkat another 488 individuals from Manila learn something, skill that may give each and every one of you opportunity or better chances to pursue economic stability for yourself and for your family. Now, this is our third under this administration. Pangatlo na namin ito. Natutuwa ko kay Director Jay sapagkat tumutungo siya sa landas na aking gustong ibigay sa lungsod ng Maynila at mamamayan nito. Your city government will continue to focus on MBN. MBN. Minimum Basic Needs. Ano yan? Kapaloob dyan. Housing, education, healthcare, and jobs. Kapag ang isang pamilyang Manileño may matinong, disente, na masisilungan, panatag ang pamumuhay ng pamilya. At ang bata, papasok sa eskwelahan. Ang magulang, papasok sa kanyang trabaho. Pag ang pamilya nagkasakit, merong maayos na ospital or healthcare facility. Kung titignan ninyo, sa mga nandito, lalo na yung mga magulang, kung titignan ninyo, ang buhay natin ay umiinog lamang sa ganoong bagay. Yung mga shopping, window shopping, yung Natasha, yung Chinchansu, yung bagay lang, talagang yun, tawag yan, pampasarap sa buhay. Because aspiration, siyempre you wanted to be beautiful. Kaya minsan napapa-color ka ng hair, papagupit ka. Yes, it may be, at some point, at some level, kailangan. Pero ito pa muna yung pangangailangan. Kapag natugunan to ng pamahalaan, tataas ang antas ng pamumuhay ng bawat pamilyang Manileño. That is what I believe. Then, now, and tomorrow. Kaya ang inyong pamahalang lungsod, kung mapapansin ninyo, kahit ipit na ipit, kahit na talagang yung saranggola ko, boka-boka lang. Kahit na ubos ng sinulit, pinipilit kong maging masino at gumastos ng walang kapararakan. Yung iniiwasan kong gumastos ng walang kapararakan. Ibig sabihin, kung meron man akong gagastusin sa limited resources natin, ipupuhunan ko na lamang sa MBN. Why am I excited for you today? Kasi, alam niyo, di ba mahirap ang buhay yan? Nararamdaman niyo? Yes!
Hindi lang sa Maynila yun. Sa buong Pilipinas yun. Because of incidents or situation in our country, nationally, it affects the trust and growth of businesses. Because businesses provides opportunity and jobs. And jobs looks for particular sets of skills. Katulad ng mga natutunan ninyo. Na, kung meron man ako ireregalo sa inyo, mga nanay ko, iba nito, parang nanay ko na eh. O mga kabataan ng lungsod. Sa loob lamang ng 5 buwan, sa walang humpay na pinipilit asikasuhin at muling gamutin yung mga bagay na ginawa in terms of policy making, no? Ay maibalik yung dati ko nang ginawa na nagbigay at nagdulot ng paglago ng Maynila. Nung ako na may nawala, ay ibinalik doon sa lumang panahon kung saan maraming tira ballpen. I think some of you understand anong ibig sabihin ng tira ballpen. But, salamat sa inyo, ay binalik niyo ako, ibinalik ko yung tamang luma, yung naumpisahan na natin dati. And with that, I'm happy to inform you. Kaya galingan nyo lang talaga. Sa totoo, galingan nyo lang pag binibigyan kayo ng pagkakataon, sabihin niyo yan sa inyong mga kaibigan kasama sa mga susunod nating graduates. You know, because of the economic struggle ng bansa, Manila lost 2.4% of our businesses, or what you call the mortality rate, or retired. Out of 54,000, there is about 2.4% ang nawala. That's amounting to about 1,300 plus businesses ang nagsara. Now, sa awa naman ng Diyos, mukha nagugustuhan ng mga negosyante yung dati nating polisiyang ibinalik ko ngayon. Manila grew by 12.9%. So, if we minus the growth to the mortality or the decline or retirement, so 12.9 minus 2.4, we are positive 10 plus %. Ibig sabihin, alam nyo ba, pag tinitignan nyo yung numero, parang maliit, ano? That's about 7,000 new businesses in the city of Manila. So, anong epekto nun? Yorme, yung mga mathematics niya, mga economics niya, hindi naman namin naiintindihan, hindi naman namin makakain yan. Sa ngayon. But the effects is, we generated 13,000 plus new jobs in the city of Manila in the past 5 months. May sense? Logical? Mahirap gawin. Hindi lahat nauunawaan ng mga leader, pero these are not special science. You don't have to be what do you call this? Economist. No. These are basic. Gawin mo maliwalas ang syudad. Gawin mo panatag ang pamumuhay. Bawasan o tanggalin mo yung mga tolongges sa City Hall. Tataas ang kumpiyansa ng negosyo. At ang negosyo aakyat
maghahanap ng anong hanapin? Empleyado. And side by side, while we are creating this policy on top level, yung ating mga MDSW, kaya tayo nandito ngayong araw na ito. Through policy making and equipping our people, magpapanag po yun sa intersection. Makikita yun. Ganun po, sa tingin ko, kakamali ako, pero sa tingin ko, ganun ang tamang pagbubuhay. Paluwagin mo ang paghahanap buhay, ang tao, panatag ang pamumuhay, nakakaramdam ng kaligtasan. Di ba, luman ang Maynila, pero maaliwalas, walang dugyot. Naturally, we will continue to enjoy growth. Kaya may awa ang Diyos. Kaya sa inyo lahat dito, huwag niyo akong ipapahiya pagka nakapasok na kayo sa trabaho. O bigyan niyo ng dangal ang inyong sarili, dignidad, and you make sure to yourself. Ako, kung sabihin niyo sa sarili niyo, pag kayo may hanap buhay na, ako, mamamamayan ng Luzon ng Maynila, nabigyan ng pagkakataon ng pamahalaan ng Luzon ng Maynila, ay kakailanganin sa kumpanya mo. That must be your attitude. Kailangan. At kung sakasakali may nakaluwag-luwag kayo, may natutunan kayong maghahanap buhay, pipiliin kong magbuti sa paghahanap buhay na itatayo ko. So, yun ang gusto kong mensahe sa inyo ngayong Pasko, na may awa ang Diyos. Pag nagtuloy-tuloy ito, lalago ang lungsod ng Maynila. Mapansin niyo ba? Kahit wala tayong pera, si Judy, panay ang bisita sa akin. Kilala niyo naman si Judy, no? Casey Atrenta, Judy. Pero, sa katapusan, sa December 30, mag-uulat ako sa inyo. Remember, nung pumasok ako sa gobyerno, may iniwan sa akin commercial obligation. Ang commercial obligation, hindi yan utang na katulad sa bangko. Ito ay utang kasi may nanubat. Parang may umutang sa'yo, tapos hindi ka binayaran. Anong tawag doon? Manunubat. Tama ba? And I don't want that kind of impression for our city. So, even though it is done in the past, to heal is to cure. To cure is to act. So that's why, during the 100 days, na-report ko na sa taong bayan, out of 10 billion, nakabayad na ako ng 31%. That's 3.1 billion pesos. Plus, yung utang ko naman, yung utang ko, di ba yun ang ano nila sa akin? Anong tawag yan? Ayaw yan! Anong babalik? Yan ang ano nila sa akin Yung utang sa bangko ng gobyerno ng Maynila, hindi napatid. So, nagigets nyo? Yung commercial obligation nila at yung obligasyon natin bilang mamamayan sa mga pinagawang eskwelahan, ospital, and so, pabahay, and so on and so forth, at mga gamot, pagkain nung pandemya, napabayaran ko naman. So, anong ibig sabihin? Talagang pag nagsinop ka, and it goes to you, no? Pag sinilip mo talaga, di ko, makakaalpas din tayo. Nung pumasok ako, yung tubig ng flooding, kasi sira yung flood control, hanggang dito. At least yung tubig ngayon, hanggang dito na lang. Nakakahinga na tayo, sort of saying. Kaya, wala akong ibang request sa inyo, magbuti lang kayo
sa mga future na gawain at tungkulin ninyo sa inyong sarili o sa kumpanyang inyong mapapasukan. Galingan nyo, ha? I love you. Masarap pang linggo yun, no? Sinigang. Paborito ko kasi yung sinigang. May asin pa. Kaya sa inyo, mga batang Manila, o tingnan ninyo, marami na ba sa inyo, sa inyong kanya-kanyang tahanan nakatanggap ng Noche Buena? Meron na? Taas na ng kamay na meron na. Yan. Yung mga wala pa, steady lang kayo. Naitala kayo at kayo'y maliligtas. Lahat yan. We tried to continue what we have started in the past. Ayaw ko kasi, kahit nahirap, I think your parents will agree with this. Kahit hirap ang buhay, gagawa ng paraan. Dahil ang gusto ko, sa Pasko, walang magutom sa lungsod ng Maynila. At yan, may special gift pa ako sa mga lolo't lola ko. Meron pa sila rin. Tuloy din yun. Nag-umpisa na kahapon. Yung ating Noche Buena box, nakakalimang araw na. So, iikot yan, darating niya sa inyong mga barang-barang. Kahit pa paano, hipit tayo, pero nairaos natin na mayroong papagharimunan ang bawat bahay at pamilyang Manileño ngayong Pasko. So muli, congratulations to each and every one of you. I hope 2026 will be a better days for each and every one of us and for our city. And ang wish ko naman, sana maging malusog na lang kayo. Kasi mas magastos magkasakit. Ang isang mahirap na tao, pag nagkasakit, 2 beses tinatamaan. Unang tama, gastos ka ng gastos. Pangalawang tama, hindi ka makapasok sa trabaho, wala kang kita. So gastos, negative. Kaya pabaon ng pabaon yung taong may sakit. Kaya I wish you good health. Sana maging malusog ang lahat ng mga tagalungsod ng Maynila. Merry Christmas! Happy New Year! I love you! Mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo at pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! God first. Thank you. Thank you so much, Yorme. And now, to pay the recognition to the ones who have done very well and have been perseverant in their training, may we request our honored guests for the awarding of medals and certificates to the outstanding trainees, Honorable Mayor Francisco Esco Moreno Dumogoso, our TESDA Manila Director, Director Doreen Judith Marie G. Wanani, Mr. Gino Cheng, the Assistant General of FCCI, our Manila Department of Social Welfare Director, J. De La Fuente, and our Officer in charge of the Manila Manpower Development Center, Ms. Esther Ferrer. At first in line is the Barista October Outstanding Trainee, Ms. Katrina R.O. Next in line is Arminda C.
Miss Jasmine T. Garbo. For the bread and pastry Araceros, Isabel Luis O. Moral. Next in line is Miss Rosemary M. Matiba. For the bread and pastry, the human, Miss Alan Luis Estacio. Mr. Jericho Z. Compra. For the cookery, Maylene M. Rodriguez. November Outstanding, Mr. Aldrin Troy P. Gonzaga. The Food and Beverage Services Outstanding up for October, the Yanila D. Diaz. For the month of November, Mr. Mark Jerson D. Cisprenia. Hair dressing, Mr. Jasper F. Laksa. For the massage therapy October, Miss Janelle Marie S. Centeno. Massage therapy for the month of November, Vanessa L. Forteza. For the Hilo Wellness Massage for the month of October, Mr. Rodrigo D. Diaz. For the month of November, Miss Early A. Cruz.
Leadership awardee, Ms. Leia C. Nubi. And lastly, for the unisex hair cutting, Ms. Marian Fe F. Antonio. Thank you, Mom and Sir. You may all be seated. Okay, bago ko umalis, meron yung ating mga outstanding na regalo. Kaya lang, may bumulong sa akin eh. Baka naman. Lahat kayo may regalo pag uwi ko. Merry Christmas! I love you!